DepEd, kaya naman daw nilagay ang bakasyon sa Marso at Abril ay dahil sa dami naman ng holiday sa panahong ito tulad ng mahal na araw. Maapektuhan din daw ang paghahanda sa eleksyon tuwing Mayo kung saan abala mga gurong nagsisilbing poll watcher. Sa ngayon, ang solusyon ng DepEd sa mga kanselasyon ng klase pag tag-ulan. Makeup class na pwedeng gawin kahit Sabado para kumpleto pa rin ang 202 days of school kung saan 180 days rito ay teaching o learning days. Jay Sabale, ang inyong saksi. Dalawang araw bagong pagunita sa ating Araw ng Kalayaan, tampok na sa Makati ang 3D rendition ng Watawat ng Pilipinas at iba pang obra. Puspusan naman ang rehearsal sa Quirino Grandstand para sa gaganaping pagdiriwang sa araw ng Linggo. Saksi si Aubrey Carampel. Nakamamanghang 3D rendition ng ating Watawat ang isa sa mga i-display sa art exhibit na ito sa Makati. 48 square meters ang Watawat at dahil 3D, litaw na litaw ang ganda nito. May mga sculpture at art installation din na kumakatawan sa mga halagang pangyayari sa ating kasaysayan. And it's supposed to remind us of our struggle for freedom and that we should always be able to maintain that freedom by understanding what it means, what is significance, how much should we appreciate the sacrifices of our heroes. Doble selebrasyon na rin ito dahil mahigit isang linggo matapos ang Araw ng Kalayaan, ipagdiriwang naman natin ang ika-150 kaarawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya naman sa mga underpass ng Makati, may nakadisplay na ring artworks na nagtatampok sa iba't ibang mukha ni Rizal na replika ng mga obra ng ilang contemporary Filipino artists. Buhay na buhay nga ang mga alaala ni Rizal, bagay na ikinatuwa ni Attorney Ramon Sita Reyes, apo sa tuhod ng panganay na kapatid ni Rizal na si Saturnina. We're honored in the first place, and secondly, we're very happy because that was one of our aims, the Rizal family, to propagate his legacy, and one of them is to show that Rizal was truly an existing person. Ang hamon ni Reyes sa makabagong Pinoy, lalo na sa mga kabataan, huwag sayangin ang pinaghirapang kalayaan ng ating mga bayani. Bawat isa raw sa atin ay maaaring maging Jose Rizal. Mahalin natin ang Pilipinas, yun ang importante. Bukod sa mahalin ng Diyos, no? Saka lahat ng ginagawa mo, mag-aral ka mabuti, lahat ng ginagawa mo, you strive for excellence. Kinagabihan nagkaroon naman ng Freedom Concert tampok ang singer na si Bituin Escalante, Philharmonica Orchestra at musical director na si Gerard Salonga. Inaasahan ding magiging makulay ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Linggo sa Quirino Grandstand sa Luneta kung saan may floats na paparada. At sa dress rehearsal pa lang, bigay todo na ang mga magtatanghal, kabilang ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Samantala pumalag ang palasyo sa panawagan ng isang obispo na bumaba na sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Tingin ng palasyo, pakanaraw ito ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero buwelta ng isang kaalyado ni ngayon Congresswoman Arroyo, itigil na raw ng palasyo ang paninisi sa dating administrasyon. Narito ang report. Maanghang ang ganti ng palasyo sa panawagan ni Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos na bumaba na sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino dahil ayon sa obispo, hindi naman daw talaga gusto ni Aquino na maging Pangulo. Bishop Juan de Dios Pueblos of Butuan displays the zeal of a Grand Inquisitor and not the Christian humility of a shepherd. Instead of pastoral concern, he seems ignorant of the virtues of charity, humility, and prudence, and instead fires from the hip, armed with a fanciful imagination and utterly without any effort to discern the truth. Sa pahayag kasi ni Bishop Pueblos, sinabi niyang hindi raw nagpaplano at walang sariling desisyon ng Pangulo at sa halip ay ipinaubaya sa mga kaibigan ang pagpapasya sa pamamahala. Tinanong din si Bishop Pueblos kung may nalalaman siya ng mga grupong kumikilos umano para patalsikin sa pwesto ang Pangulo at ang kanyang sagot, meron daw. Hinihintay na lang daw niya kung paano raw nila ito isasagawa at kung ano ang makabubuti sa bansa nang walang pagdanak ng dugo. Pero sa lag ng palasyo, di raw kaya nasasabi lang ito ng obispo dahil malupit umano siya kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon mismo kay Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda, tila sunod-sunod nga raw ang banat sa Pangulo ng mga kaalyado ni Arroyo.
mula sa akusasyon ng pagpapabaya umano ng gobyerno sa pagpapaaral sa tinaguriang bangkang Papel Boys. Sa pagtutol ni Ginang Arroyo sa nominasyon ni Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales bilang ombudsman hanggang sa pagbatikos sa ilang kongresista sa mga naging appointment ng Pangulo. Sino bang mga talking heads nila? Di ba? The talking heads are very obviously kanino kahanay. So, doon pa lang sa mga talking heads, alam mo na kung sinong kakampi. Tumangging sumagot sa GMA News tungkol sa issue si Len Bautista Horn, ang tagapagsalita ni dating Pangulong Arroyo. Pero to the rescue sa dating Pangulong, isa sa kanyang mga kaalyadong si House Minority Leader Edsel Lagman. Tama na raw ang paninisi ng gobyerno sa nagdaang administrasyon at sa halip, dapat daw harapin na lang ng Aquino administration ang mga suliranin ng bansa. Walang katotohanan ang sinasabi na ito ay fishing expedition ng minority group sa mababang kapulungan sapagkat yung mga malalaking isda ay nahuli na pero pinaligtas pa rin ng ating Pangulo. Kaya't hindi pwedeng itong fault finding and blaming the previous administration. Para sa saksi, Ivan Mayrina nag-uulat. Darito naman mabilis ang sulyap sa ibang balita. Binigyang pugay ng Korte Suprema sa Associate Justice Antonio Eduardo Nachura sa kanyang retirement ceremony. Dumalo sa pagtitipon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagtalaga sa kanya sa Korte Suprema. Daron din si dating Pangulong Fidel Ramos at ibang maestrado ng kataas-taasang hukuman. Sa Lunes, ang ika-70 kaarawan ni Nachura, ang mandatory retirement age ng mga maestrado. Itinanggi naman ni Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno ang ulat sa isang pahayagan na binatikos niya ang kapwa maestradong si Associate Justice Conchita Carpio Morales. Sa isang statement, sinabi ni Sereno na walang katotohanan na sinasabi sa artikulo na naniniwala siyang pwedeng masangkot si Carpio Morales sa plagiarism. Giit ni Sereno, hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahayag sa pribado man o pampublikong pagkakataon na pumupuna sa paraan ng pagsusulat ni Carpio Morales sa mga desisyon o opinyon nito. Samantala, inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng illegal recruitment at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Tita Kakayan, ang recruiter umano ni Sally Ordinario Villanueva na isa sa mga na-lethal injections sa China. Patay sa resolusyon ng DOJ, may sapat na basehan para iakyat sa korte ang reklamo laban kay Kakayan. Dati na itinanggi ni Kakayan na siya ang nag-recruit kay Villanueva. 3 incoming senior college students ang pinagkalooban ng scholarship ng GMA Network. Ang mga mapapala na estudyante ay sina Frances Jermaine Gonzalez, communication student ng Angeles University Foundation sa Pampanga, Eastwood Manlises, broadcast communication student ng UP Diliman, at Carlitos Brian Decena, journalism student ng UP Diliman. The purpose here is not only to help very good and deserving students to finish their degrees, but also we need good people. The industry needs good people. Parang nakita nila na mukhang kaya ng isa sa mga kasamahan namin ito, baka kaya din namin ito. And that they will certainly aspire for that sort of an honor as well. Ang nagagawa nito ay mag-set ng standard of professionalism na makukuha din naman ng estudyante pagka-graduate nila. Sa sports aksi, lamang na ang Dallas Mavericks sa NBA Final Series matapos talunin ng Miami Heat sa Game 5. Bukod kay Dallas star player Dick Nowitzki, na umiskor ng 29 na puntos. Nagpamalas din ng husay ang tatlong guards na sina JJ Barea, Jason Kidd at Jason Terry. Hindi pinanghinaan ng loob ang tatlo kahit na maglaho pang kanilang lamang at naungusan ng Heat ng 4 na puntos sa huling 4 minutes and 40 seconds ng laban. Dagtala ang pinagsamang 41 puntos ang trio ng matitinik na guard. Ang final score, 112-103, pabor sa Dallas. Isang panalo lang po ang kailangan ng Mavericks para makuha ang kampyonato. Gaganapin naman ang Game 6 sa Miami sa darating na Lunes. Saksihan mamaya tangkang pagnanakaw sa isang kotse sa likod ng Camp Aguinaldo. Huli sa CCTV. Video ng batang Phil-Am na hataw sa malagli na performance, patok sa internet.
At Pop Princess Britney Spears engaged na sa kanyang manager, boyfriend. Huwag bibitiw, sama-sama pa rin tayong magiging saksi.